mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi kawatan, kundi mapagkakatiwalaan. Sambingay pa lang yon ni Cardinal Tagle, ang ating napaka-proud natin na mayroon tayong cardinal ba na nandito nasa Rome, na siya ho yung isa sa mga pinaka kapangyarihan mga cardinal na nandiyan sa Rome ngayon At ito siya, isa rin to sa alam natin na isa to siya sa pinagpipilian na magiging Santo Papa noong nakaraang taon, kaya lang hindi tayo pinalad na magkaroon ng Santo Papa na Filipino. Although dito sa Spain, ang mga tao dito nung time na yon na nag-eleksyon na, magiging eleksyon naman siguro ang tawag din yan, di ba? Yung pipiliin nila eleksyon din, di ba? Akala na mga Espanyol dito ay magkaroon ng Santo Papa ng Pilipino. Pati mga boss namin dito, sabi, Edgar, malakas ang hatak ng yung Cardinal ninyo na magiging Santo Papa. Sana magkaroon ng Santo Papa na Filipino, pero hindi pinalad. Nanalo itong sino ba yung nanalo na yan? So pasiuna pa lang yun. Shout out muna tayo dito sa ating mga suking taga-subaybay sa ating vlog diha sa Bohol, sa ahang pinakamahal nga probinsya sa Bohol. Amping mong tanan diha sa mga pamilya, sa mga kamag-anak diha, sa ahang mga kaigsuunan pod, sa ahang mga amigo nga naapod da sa Bohol, outside sa Bohol, amping-amping mo Pilipinas, amping mong tanan, mga OFW gaya ko. Gawan ko lang reaction yung napanood yun ng konti na video ni Cardinal Tagle. Tagle kasi yan sa mga English, di ba? Cardinal Tagle na nako, matalinghaga ang kanyang mga sinasabi dito. Pero kung intindihin natin, pakinggan nito ng maigi, patama sa gobyerno. Patama pa din sa gobyerno talaga dito. Walang katapusang patama. Ito dito siya nag-direct na magsabi. Pero kung ating sundan ang kanyang mga sasabihin dito, patama sa gobyerno. Ito Wow, tapos may bagong sacristy, may bagong bell. Biyaya, biyaya, biyaya. Bagong sacristy, bagong bell. At nakita ko po, mula nung huli akong nagmisa dito, ang ngayon, ang daming bago. Ito po ang hamon. Tayo ba, bawat isa sa atin, at bilang sambayanan, kamusta ba? Nagbabago ba? Para sa kabutihan. Madaling magpaayos ng sakristi, pero yung baguhin ang mga ugali, wala yatang kontraktor na kaya yan. Madaling bumili ng bell, pero yung maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ilan kaya ang magiging parang batingaw ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita? Mahirap yatang umorder ng ganun sa kahit saang tindahan. Kaya maganda po ang mga sagisag ng ating binindisyonan ay paalaala sa atin at hamon. Kamusta ba ang ating buhay pananampalataya? Kamusta ba ang ating mga pamilya? Kamusta ba ang ating parokya? At maganda po itong tanong na ito dahil sa araw na ito, ating pong alam, sa maraming bahagi ng Pilipinas ay merong mga pagtitipon. Lalo na po ang pagtitipon na paanyaya ng ating mga obispo. Araw ng pagtitipon para sa pananalangin. Araw ng pagtitipon upang humingi sa Diyos ng lakas.
upang ang ating mga pinuno at tayong lahat, pinuno at lahat, ay maging mga taong mapagkakatiwalaan. Mga taong mapagkakatiwalaan. Mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi kawatan, kundi mapagkakatiwalaan. Maganda po ang ating mga pagbasa. Hindi ko nga ho alam kung saan ako magsisimula. Parang aabutin tayo hanggang mamayang gabi kung atin pong hihimayin ang mga turo ng ating pagbasa. Pero magbibigay po ako ng ilan at sana ituloy natin ang pagninilay, ang atin pong pag-uusap-usap sa pamilya, sa atin pong mga kaibigan. Sa halip na magtsismisan ngayon, ang pag-usapan at pagbahaginan ay ang mga pagbasa sa araw na ito. Na tugmang-tugma sa paanyaya ng mga obispo sa araw ng panalangin at araw ng accountability, conversion, para sa pagiging mapagkakatiwalaang mga tao. Ang una pong punto galing sa Ebanghelyo. Sabi po ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi mo pwedeng pagsabayin na paglingkuran ang tunay na Diyos at ang kayamanan. Mag-aaway yan sa iyong loyalty. Sasabihin ng kayamanan, hoy, sumosobra na yata ang iyong paglilingkod doon sa isang Diyos. Ako ang bigyan mo ng 100%. Siyempre, ang Diyos naman, sa pamamagitan ni Jesus, kakalabitin tayo at sasabihin, ako ang tunay na Diyos, sa akin ka dapat maglingkod. Pero sa bandang huli, sino ang magdidesisyon? Tayo. Bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng ipasa yan sa iba. Bawat isa may desisyon. Sino ang iyong paglilingkuran? At pag sinabing paglilingkod, sino ako? Sabi sa Ebanghelyo, ikaw ay katiwala. Katiwala ng iyong pinaglilingkuran. Sa parabola, talinhaga, ang Diyos ay inahalintulad sa isang nagmamay-ari. No, siya ang may-ari ng kayamanan. Yung lingkod ay katiwala. Hindi may-ari. Ulitin natin yan, ho? Ang katiwala ay hindi may-ari. Nagkakaroon ng problema kung yung katiwala na dapat lingkod, nag-ilusyon na ako ang may-ari. Kaya, hindi niya na iginagalang ang kalooban, ang isip ng tunay na may-ari dahil nagpapanggap siya na siya na ang may-ari, mang-aabuso na, magnanakaw na. Kasi sa isip niya, hindi naman ito pagnanakaw. Bakit? Akin ito eh. Hoy, hindi iyo yan. Katiwala ka. Sino nagsabi sa iyo na ikaw ang may-ari? Kasi nagpalit na ng pinaglilingkuran. Yan ang delikado kapag ang pinaglingkuran ay kayamanan, karangyaan, fame,
Basta may maabot at nang ako ay yumaman, tumanyag at lahat-lahat. Kapag yan na ang pinaglilingkuran, yan ay manlilin lang sa iyo. Sasabihin sa iyo, hindi ka nakatiwala. Ikaw na ang may-ari. At ikaw ay aakitin, ikaw ay may-ari, ikaw ang may-ari. Tignan mo, dati nung katiwala ka, ang pang-shopping mo, 1,000 a week. Ngayong ikaw na ang may-ari, ang iyong pang-shopping, 300,000 a week. Ikaw ang may-ari at ikaw naman, oo, ako na nga ang may-ari. Ha, 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 ha. Ako ang may-ari. At hindi ako mananagot kahit kanino dahil ako ang may-ari. Mananagot lang ako sa sarili ko. At mananagot ako sa pera na aking pinaglilingkuran. Ang gusto ng pera, dumami ka pa, dumami ka pa, dumami ka pa. At ako naman, bilang nagmamay-ari, sasabihin ko, dadami ka, dadami ka, dadami ka. Pero lahat yan ay ilusyon. Lahat yan ay kabulaanan. Mayroon siyang mga ibang mga tema ba, yung atake ba sa kanya pagsasalita na tatamaan talaga ang gobyerno. Ano yung magnanakaw, di ba? Sa mga corruption na yan, andoon eh. Tapos yung naghari-harian ka sa bansa mo na akala mo wala nang katapusan ang inyong paghari-harian dyan, na hindi mo na inisip na may hangganan ang lahat. Sino bang ano niyan? Si Bongbong Marcos ngayon, di ba? Porket presidente ka, sige, insertion mo ako dyan ng 100 billion. Anong utos ni Bongbong Marcos? Sige. Sige, kasi ako ngayon. Gaya na sinabi ni Cardinal Tagle. Kung ating intindihin, patama pa rin sa kay Bongbong Marcos, patama pa rin sa nanungkulan ngayon, lahat. Ito na nga, sabi ko, naglabas itong mga kardinal, mga obispo, itong mga pare, itong mga pastor dyan, itong mga ibang religious group. Ewan ko kung kailan sila uulit na lalabas na para kalampagin ulit, kagaya ng sinabi ni Cardinal Tagle, na may mga kampana dyan na sinong dapat kakalimbang dyan. Ano ba yung ano niya? So, ito bang darating, itong taon na ba to, may kakalampag ba sa gobyernong ulit na talagang yayanig ba talaga itong gobyerno na to? Ayan. Kung hindi natin pansinin talaga ang mga sinasabi ngayon sa mga kaparian, mga obispo, sunod-sunod ang ano ko dito sa mga reaction ko dito. Ito naman si Cardinal Tagle na naman ang ano ko dito. At hindi, no? May napanood ako nito kanyang interview din. Lately, bago lang napanood ko sa ENC na hiningian siya ng opinion patungkol dito o mensahe sa ating bansang Pilipinas. Matindi pa din ang kanyang binibitawang salita doon. Although maiksi lang ang kanyang sinabi doon. Pero ito mahaba to at dinaan niya sa talinghaga. Pero ang talinghaga, maintindihan natin. Maintindihan mo kung makikinig ka lang ng maigi doon. Kung napakinggan niyo ng maigi yun, kung hindi nyo pa napakinggan, kahit yung segment lang yun, kung yung lalabas siya, yun lang yung balikan ninyo, abay, panalo. Panalo tayo dito sa kanyang mga sinasabi nitong mga pari ngayon. Sabi ko nga ang dami ng pari, mga obispo, ang dami ng mga kardinal na nagsasalita ngayon. Hindi lang ito pinapansin sa gobyerno natin. Hindi ko alam kung nagbingi-bingian nga to sila o ayaw lang talaga ng pansinin to. Kayo din, kung kung nagustuhan ninyo yung sinasabi ni Cardinal Tagle, ganun din naman tayo ngayon Talagang nagsawa na tayo dito sa mga ginagawa nitong mga politiko ngayon na grabe. Kahit ano na lang mga pautot, kahit ano na lang parang nagpapakaawa sila sa sarili nila para sabihin na hindi sila kurakot, hindi kurap, hindi mga balingbing, hindi, di ba?
maano ka lang makapag-isip ka na lang talaga kung ano ba talaga ang itong mga politician na to. Dapat pa ba talaga natin ibuto ito sa sunod na eleksyon? Kaya lang, itong mga matitino, hindi naman nananalo. Itong walang mga kwintang mga kumakandidato, yun pa yung nananalo. Kung pansinin natin dito, ang mga walang kwinta. Grabe ang mga ginagawa nitong mga politician ngayon na sos. Pero yung mga dapat mananalo, na yun dapat ang mag-ano sa ating bansa, nako, sinayang natin. Ito mag-i-eleksyon na naman sa barangay. Dapat inyo tong bantayan. Kasi magbarangay, diyan magsimula ang diyan magsimula ang mga maliliit na mga aktibidades sa Espanyol pa. Oh? Diyan ang papalista, oy, punta dito sa mga ganito, ililista sa mga ganito, oy, may tulong ang mga ganito, may tulong si congressman, may tulong si board member, may tulong si mayor. Diyan nagsimula sa kapitan. Pumili kayo ng kapitan ninyo maayos Huwag yung kapitan na paborito-paborito. Kontrapartido ay hindi yan pinapansin dito. So, piliin natin ang magiging kapitan sa barangay na maayos. Magiging konsihal sa barangay na maayos. Kasi naman, di tayo matututo sa eleksyon itong bago lang din. Nung nakarang taon lang. Yung iba nga dyan, nabanggit ko na to, di ba? Pupunta lang sa piyesta na Senior Santo Niño sa Cebu, pero kapag may mga trahedya sa Cebu, yung mga politician na yan, hindi mo nakikita yan. Pero, ito ngayon, piyesta, sige, nakikipit senior na sila, wari mo gabae, wari pwede mo kidlati diha, wari mo kilati diha. Puri gaba mo, huwag niyo apil-apil na Santo Niño sa inyong kabuang. Yan, ang mga politician na yan. So, kabidli na. Sa Espanyol pa, kadiri mo. Sa Tagalog pa, kadiri mo. Yan ang sarap sabihin kay Yasko sa Espanyol pa. Kadiri. Kadiri kayo. Kaya itong election na to na darating, presidential election, kung di natin to bigyan ng pansin, di natin pagbigyan itong kulay na to. Alam nyo na, no? Pag kulay na ganito, doon tayo.